Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan po natin kung ano ang makikita natin sa second reading of the day today. Ayan. Tingnan po natin kung ano ang makikita natin sa second reading of the day. Hindi po tayo ng 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Stress and burnout sa nakikita ko dito ay hindi po talaga malayo, no, na siya po ay talagang nakakaramdam na talaga ng pagsuko ngayon. Gusto kong suko na po ito sa sitwasyon niya, and somehow nabu-burn out po siya and restless, no, para wala po siyang katahimikan, wala pong katapusan ang kanyang stress sa buhay. Maybe itong taong to ay nakakaramdam ng too much pain, too much sadness. Hindi niya po alam kung kailan po matatapos ang kanyang ganitong pakiramdam. Pero sa totoo lang po, nakikita niya po na sa mga susunod na araw, siya po ay lalong mahihirapan. Dahil hindi niya rin po mailabas kung ano po ang talagang nangyayari sa kanya, kung ano po talaga ang totoong pakiramdam ng person na ito. Siya po talaga ay nakakaramdam ng matinding gulo, no, sa kanyang buhay. At sa nakikita ko po sa kanya, hindi po matapos-tapos ang kanyang dilubyo, no? Sa totoo lang po, alam niya po na siya ang kasalanan, ang may kasalanan sa iyo. Yung person niya po ngayon na kanya pong kinakasama, palagi ka po niyang nako-compare, no? Kaya nasasaktan po yung third party o yung nasasaktan po kasi pag lagi ka pong nakukumpara, no, hindi po sinasadya ng person mo na siya po ay nakakaramdam ng pagkukumpara, no? Hindi niya po sinasadyang ikumpara ka, pero talagang hindi niya po maiwasan na every time po nagkakaroon sila ng matinding hindi pagkakaunawaan, ay nakukumpara niya po ang ugali mo, nakukumpara ka po niya as a person, kaya ang third party mo po ay nasasaktan, nagagalit, nasasaktan, at halos, sabihin ko po sa iyo, halos magkasakitan po ito, dala po ng hindi magandang emosyon na dala-dala. Lagi po silang may groove conflict,
lagi po silang nagkakaroon ng group conflict na nagkakaroon po at nauuwi sa frustration. Na-frustrate po ang person mo, na-frustrate din po ang third party. No? Lagi ka po nitong pinag-aawayan at hindi po ito tumitigil. No? Kung ngayon mag-aaway sila, mamaya ulit, tapos tatahimik na konti, tapos pag-aawayan ka na naman po ulit. Ganun po ka-insecure ang tao o ang person ng third party nyo, no? Ganun siya ka-insecure sa inyo, yung third party nyo para sa ganitong sitwasyon, no? Kahit po leaving home, making decision, kahit po nagdesisyon ito na hindi na po siya, hindi na po talaga siya bumalik muna sa ngayon, no, na siya ay umalis. Yan po ang nakikita ko, no, na parang patuloy at patuloy pong mangyayari ito, patuloy at patuloy po na magiging ganito ang mga susunod na pangyayari sa kanilang buhay. There's home conflict, lack of support. Talagang wala pong kasupo-suporta ang person nyo sa kanyang, wala pong kasupo-suporta itong third party sa person mo at ang person mo sa third party, para po silang may kanya-kanya rin namang buhay, no? Kaya nakukumpara ka po dahil ikaw po ay isang maasikasong tao, maalagang tao, lahat ginawa mo po para sa taong ito, pero wala pa rin po, no? Ang nangyari po dito ay nagkaroon po ng hindi magandang pag-uusap, no? Nagkaroon po sila na hindi magandang pag-uusap, kaka-compare po sa'yo, nasaktan po ang third party at talagang malaking away po ang nangyari sa kanila. There's chaos and brutality, medyo brutal po ang nakita kong pag-aaway sa kanilang dalawa. Ang feeling po ng third party o ng person mo ay nagte-take advantage lang po sila sa isa't isa, no? Hindi po pagmamahal ang foundation ng kanilang relationship, no? Ang nakikita ko po dito somehow ay talagang patuloy at patuloy lang din po talagang mangyayari ito sa mga susunod pang panahon, no? Hindi man po ito sa ngayon, pero sa nakikita ko po ay mapapagod at mapapagod din po sila sa isa't isa. Selosa po ang inyong third party, kaya selos na selos at sakit na sakit po ito. Kahit sino naman din po talagang ikumpara, no? Masasaktan at masasaktan din naman po talaga. At talagang hindi makakatiis talaga ang taong ito pag ikaw na po talaga ang pinag-uusapan, aray na aray po talaga ang third party na ito, no? Kahit naman po sino, siguro naman din talaga yung ikumpara, masakit din naman po talaga yun, no? Talagang nakakaramdam po ang third party ng sadness, depression, and negativity every time mangyayari ito sa kanila, every time na magkakaroon ng ganitong pag-uusap, no? Nasasaktan po ang third party, nasasaktan po ang person, ng person nyo, nasasaktan po ng person nyo ang third party every time ito po ang topic nila, no? Hindi po ito kontento sa anuman ang buhay na meron siya sa third party. Yung pag-aasikaso mo po ay hindi niya din po makita sa third party. Nakikita niya po kung ano po ang difference ng ugali mo sa ugali po ng third party, no? Sabi ko po sa inyo, talagang makukumpara at makukumpara niya ito. Ngunit masakit lang din po talaga ang makumpara, lalo na kung ang feeling nito ay mahal na mahal siya, no? Hindi rin po niya kayang mag-commit 100%. This is lack of commitment. May pagka-greedy, no? Sa totoo lang po, nahihirapan na rin po ang third party, ang person nyo, no? And somehow, hindi po ito ganun kadali, no? Sa lahat ng ito. Nahihirapan po sila at talagang sa nakikita ko po ay hindi po maganda ang samahan na meron sila sa ngayon. There's coldness, no? May coldness akong nakikita dito. Meron po akong nakikita dito na pagkabagabag, no? Nababagabag po ang third party nyo every time po na pinag-aawayan ka nila. Kasi ang feeling po ng third party ay kinakampihan ka o ikaw ang bida lagi sa usapan nila, no?
Yun po ay kadahilanan ang hindi pa rin naman po naka-move on sa iyo ang person mo, no? Talaga kaya ka po niya nabibuild up ng ganyan o kaya ka po niya nakukumpara ng ganyan kasi po pag sila dalawa lang talaga nag-uusap, alam niya po na mas grabe ang ugali nitong third party at talagang sa nakikita ko hindi po nagpapatalo itong third party na ito. There is this resentment and desire to reconcile. Gustong-gusto pong bumalik sa iyo. No? May desire po siya to reconcile with you para sana masimulan ulit ang relasyon at mabigyan ng chance. Ngunit takot pong humingi ng chance ang taong nito. Mas nakakalungkot po para po mas gusto niya pa po na parang mas gusto niya pa po talaga na panindigan yung mga bagay-bagay kesa po humingi na lang po ng tawad na alam naman po niya na siya po ay nagkamali, no? Ay nako, sana po ay maayos pa po ito, no? Kesa naman po sa ganon, no? There is this fear of sacrifice, no? Natatakot din magsakripisyo ang third party knowing na alam niya po na wala siyang panalo sa iyo, no? Natatakot siya, wala siyang panalo, and sa nakikita ko po ay hindi din po maganda ang mga pinapakita nitong third party na ito at sa tingin niya po ay hindi din kakayanin ng person mo tiisin yung third party. Bakit? Kasi hindi niya rin po kayang mag-alaga ng isa pang alagain, no? Siya po mismo ay alagain na, how much more pa po yung third party, no? Talagang no? Talagang gulo-gulo nilang dalawa sa totoo lang. There is this greediness. Pareho po silang greedy, pareho po silang possessive, so sila po ay sumasabog, no? Talagang sabi ko nga po sa iyo, ang third party nyo po ay makasarili din. Selosa, makasarili. Kaya wala po itong pupuntahang tong relasyon na ito. No? May pagkatamad din po ito, lack of commitment. Talagang sabi ko po sa inyo, hindi po ito magko-commit 100% sa relationship na akala niya ay perfect, yung pala ay hindi po. No? Wala pong mangyayaring ganito. No? Na-anxiety po, natotrauma, hopelessness, yan po ang nararamdaman ng person nyo ngayon. And sa nakikita ko po, mararamdaman niya pa po sa mga susunod pa pong araw. There is cold heart and bitterness. May pagka-cold heart po ang taong ito. Hindi niya po maintindihan pero siya po ay natitigasan sa kanyang sarili at bitter po siya sa kanyang sarili. No? Mahal ka pa rin po ng person mo kaya siya po ay nakakaramdam ng matinding bitterness sa iyo. No? Minsan makita ka lang nito para siyang galit na ewan because parang sa nakikita ko po ay galit po siya. No? Galit po siya dahil po pagka ikaw ay nakaka-recover na, pag ikaw po ay hindi umaayon sa gusto niya, siya po ay nasasaktan. Siya po ay every time makikita ka niya na parang okay ka na, siya naman po ay nasasaktan, no? Pinapakita niya po na galit siya, anger and argument. Talagang every time po mag-uusap kayo ito, para lang po kayo maglilid lang po sa away, no? Kaya most of the time, isa sa inyo ay umiiwas na, no? Pero yung sa nakikita ko po dito, yung mga bagay na kinaiinisan niya sa'yo o yung mga bagay na ayaw niyang makita sa'yo, ayaw niyang matuklasan, ganyan, ay sa totoo lang po, no, ay yun yung mga ugali na namimiss niya rin po sa'yo. Like, halimbawa, ayaw niya pong sweet ka, nagigigil siya pag sweet ka dahil namimiss niya po ang ugali mong ganyan, no. Pag halimbawa sa ibang tao, nababalitaan niya sweet ka, manggigigil po yan kasi pakiramdam niya po ay hindi dapat, no? Parang pakiramdam niya po hindi ka makakapag-move on sa kanya ka pa din, pero hindi po ganon ang nangyayari. Lahat po ng gawin nito ngayon ay work without result
At sa lahat po ngayon ay maglilid din po sila sa separation, family problems, and delayed success. Yan po ang mangyayari rin sa third party at sa person nyo ngayon. So that's it for our second reading of the day. I hope na kayo po ay nakaresonate, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po sa ating babasa ko po ang inyong mga comment sa ating comment section. Maraming salamat po. And thank you rin po sa lahat ng gustong magpa-private reading. You can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly. Elena, nasa dulo po yan ng ating channel. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really be grateful for that, and I would love that from the bottom of my heart, lalo na po nalalapit na ang ating One Love a Day Christmas edition for our street lolos and lolas. Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless you all. And sa akin naman po ever faithful, loyal, and solid Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayo, at wag na wag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik for another set of reading, pero bago po yan ay please no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. At ang isa ko lang din pong hihilingin sa inyo, sa aking mga ever loyal and solid faithful na Lady Elena friends, family, and subscribers, gusto ko pong malaman yung lahat na mahal ko po kayo. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagsubaybay niyo po sa aking channel. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And doon naman po sa mga tao na pilit pong lumalaban sa araw-araw. Sabi ko nga po sa inyo, just live for today. Do 3 things that will make you happy for today. Iwasan niyo po ang mga lungkot, Magpakasaya muna po kayo ngayong araw na ito at matulog bukas. Ganun din po. At one day, you will realize, ay, okay na pala ako, nakasurvive na pala ako. Yan po ang magiging pinakamaganda sa lahat ng maganda. Okay? At sabi ko nga po sa inyo, life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. For the meantime po, magpahinga muna po tayo at magpahinga muna po kayo sa stress, ha? Huwag po kayong may stress. Magpahinga muna po kayo sa stress, at ako po ay magbabalik para bigyan kayo ng reading of the day. Okay? Maraming salamat po sa inyo, and may God bless you all. Bye!